Ay, magandang umaga siya at Marcel, magandang umaga sa lahat ng viewers ninyo. Good morning po. Sige po. Morning. Good morning. Thank you po for the time, attorney. Attorney, unahin po muna Yes. natin. Ano munang immediate reaction ninyo when you heard President Marcos Jr. nung sinabi niya last month na may possibility ng exploration nga po between China and the Philippines dyan po sa West Philippine Sea? Well, tama kayo, no? Nangamba kami sa bayan muna kasi for three big reasons. The first is, una muna i-clarify ko pag may joint exploration bukas, it will take 3 to 10 years bago natin magamit yung langis, no? Kasi 3 years pa lang exploration, tapos pag may nakita ka, you set up the extraction equipment, mga oil rigs, etc., etc. So, sa 3 to 10 years yan. Hindi siya solusyon sa presyo ng langis ngayon. Long-term yan na solusyon na matagal nang sinasabi ng bayan muna ng long-term solution. I remember in 2012, may privilege speech ako sa Kongreso na sinabi ko na yan na binibira ko dati ang Malampaya na with Shell at Chevron, mga US companies na lugi tayo doon sa Malampaya. So hindi siya immediate solution just in case. Ang pangalawa, wala bang Filipino corporation o company na pwedeng mag-explore dito sa West Philippine Sea? Meron ang gobyerno actually, PNOC Exploration Company. 1976 pa tinayo yan. Itong April 20, 50th anniversary na ng kumpanyang yan. Hanggang ngayon, hindi nila alam paano mag-exploration. Wala, sila ang ka-joint doon sa Malampaya Consortium, yung PNOCEC na yan. Wala ba silang natutunan doon? Wala bang technology transfer yon na matagal na nating dinidemand? That's the second. Pangatlo, may desisyon ang Korte Suprema doon sa petisyon ng bayan muna way back in 2008 against the joint exploration between the Philippines and China sa panahon ni Gloria Arroyo. At sinabi namin sa Korte Suprema doon na naiisahan tayo ng China dito. At pumayag naman ang gobyerno natin. Parang sarili nating gobyerno nagkanulo sa atin. Kasi na-explore ng China ng West Philippine Sea at kampat-mukat hindi pala doon sa congressional investigation na nilunsad noon. Tinanong ko ang Pilipinas. Sabi ko, ano bang nakita nating langis doon? Hindi daw nila makita at blurred daw ang mga binibigay na fake pictures ng China. So, nagdesisyon ng Korte Suprema na unconstitutional yung joint exploration kasi sa ilalim ng Constitution natin, ang exploration, development, utilization ng natural resources, including oil, petroleum, should be under the full control and supervision of the state, of the government. Kung may ka-joint venture man ang gobyerno, ang sabi ng Constitution, 60-40 yan. 60% Filipino government at saka yung kumpanya na yan, 40% foreign, 60% Filipino. Yung ka-joint exploration naman natin noon, Chinese company, 100% foreign-owned yun, hindi lang foreign-owned, state-owned. So sabi ng Korte Suprema, unconstitutional yun. Final namin yung petition sa bayan muna 2008 at sinasabi na namin na hindi mapagkatiwalaan ng China noon. Lalo na ngayon, Marcel, atya, grabe na yung paglapastangan sa karapatan natin dyan sa West Philippine Sea ng China. Kaya lalo kaming nangamba nung sinabing ito na naman, joint exploration na naman. At sinasabi namin, matagal na sinasabi ng bayan muna, bakit hindi Filipino company? Wala ba talagang nakakamarunong niya na pwedeng mag-explore ng ating oil dyan sa West Philippine Sea? Considering, sinabi ko na yan ng 2012, may 4.6 trillion cubic feet of natural gas sa recto reed. So dapat ayusin na natin yung ating capacity to explore that. Recto reed, yung Malampaya is about 2.5 trillion cubic feet of natural gas lang yon. So wala tayong nahita doon at nangangamba kami na wala rin tayong mahita dito sa joint exploration with China sa West Philippine Sea at ginigate namin. Sana ihinto na itong pag-depend natin sa foreign companies
para i-explore at gamitin ang ating natural resources. Oo. Balikan ko yung sinasabi niyo po na JMSU, Joint Marine Seismic Undertaking, na kinwestiyon niyo sa Yes. Korte Suprema, sabi niyo po 2008. Nung time na yun, nagsimula na yung oil exploration, tas saka po ba kayo nag-file ng petition sa Korte Suprema, or kagaya nito na pag-uusapan pa lang yung possible joint exploration? Nagkaroon na. 2005 pala nagpirmahan na ang Pilipinas under then President Gloria Arroyo at China na mag-joint exploration sa West Philippine Sea. So nalaman yun later on nung nakuha namin may nagbigay sa akin ng kopya ng agreement. That's what we used to challenge before the Supreme Court. Ngayon, wala pa nag-iisip pa lang sila. So warning pa lang ito. And we will challenge it again before the Supreme Court kung meron Kung na naman magtuloy. di Oo. pantay na joint exploration with China or any other country na tingin natin dihado ang Pilipinas. Oo. So, hindi lang to issue ng China kasi yan. With any other countries, hindi kayo papayag with a joint exploration because you feel like kaya naman to ng Pilipinas mag-isa. Sagutin muna ng gobyerno ang 2 points namin bago kami niya na makumbinsi. 2012 pa ito, sinabi sa privilege speech ko. 1996 pa ang PNOCEC na yan. 50 years ago pa yan. Hanggang ngayon, di marunong yan. Dapat doon natin ginastos. Kung ang 197 billion na nawawala sa flood control taon-taon ay binuhos mo doon, di magaling na tayo ngayon dyan, kaya na natin pala. So ngayon, kung meron mang joint exploration para sa amin, siguro ganito yon. Dapat directly owned ng gobyerno ang project na yan. Kung gustong may tumulong, financial or technical assistance, siguro pwedeng i-consider. Pero matagal na kami nagsasabi na dapat Filipino-owned naman yung or at least 60% Filipino-owned yung kumpanya. Kasi tingnan mo ang kinita sa Malampaya, citing Malampaya kasi yun na yun Shell at Chevron. 45% ang share ng Shell, 45% ang Chevron, 10% ang gobyerno. Saan? Lugi tayo niyan, di ba? Pangalawa, 9 billion dollars ang kinita sa Malampaya. Ang share natin diyan it was 1.9 billion dollars lang. Pati pala income tax ng mga kumpanyang ito gobyerno natin ang nagbabayad, lugi talaga tayo diyan. So dito naman pag madihado na naman tayo kasi foreign owned corporation na naman yung kadil natin, baka naman maisahan na naman tayo muli katulad nung nangyari doon sa hindi lang sa Malampaya kundi dito sa joint exploration with China noong 2008. Lalo na ngayon, nasabi ko nga, ang China, may particular lang na emphasis sa China kasi may karanasan tayo na nilalapastangan ang ating sovereign rights dyan sa West Philippine Sea. Kaya the more reason na nangamba kami. Balikan ko lang yung joint marina. Kasi 3 years na pala siya. Nung nag-file kami sa Korte Suprema ng 2008, hininto yun ni Gloria Arroyo. Hindi niya na tinuloy yung JMSU. Pero yung 3 years na yon, doon tingin ko nakita ng China ang oil resources sa West Philippine Sea. Kaya naging aggressive siya after that. Talagang naging very aggressive siya na pumasok doon kasi nakita niya na naggrabe pala ang resources dito. So, parang ano naman yung nakita natin? Wala. Di ba? Ano bang sinasabi ng gobyerno na nakita natin doon? Wala. So, nangangamba talaga kami ng pag maulit na naman yung JMSU, dehado na naman tayo and we're left with nothing after the joint Yes. exploration. Oo. Pero, sir, na-appreciate ko yung sinasabi ninyo na bakit hindi Filipino-owned yung sagawa nitong oil exploration. But at the same time, binabangga ako siya dun sa sinabi po ninyo na ang tingin ninyo, baka may nakita yung China nung nagkaroon sila ng 3 taon na oil exploration dun na hindi natin nakita. So, ang iniisip ko ngayon, kung didiretso po yung Filipino-owned company na magsagawa ng oil exploration, of course, nandyan yung issue ng security. Kung totoo nga na alam na ng China kung gaano kalaki yung potential ng oil resources dun sa area na yan, paano ang dapat gawin kung ipupursige yung Filipino-owned company na magsagawa ng oil exploration kung aggressive ang China?
Yes. Well, in the first place, binuhusan kasi ng gobyerno ng China ang kanilang, kumbaga PNOC-EC nila, no? Yung kanilang exploration company. Kaya grabe ang technology doon. Tayo hindi natin kinapitalan yan. So, kaya talagang nalalamangan tayo sa data doon. Secondly, may security problem dyan sa West Philippine Sea. I-insist natin, hindi tayo nakikipagyera pero i-insist natin yung karapatan natin under international law. I'm sure, Marcel, I'm sure, Cha, pag in-insist natin yun, karamihan ng international community kakampi sa atin kasi ayaw ng international community na may isang bansa katulad ng China na nagkokontrol ng isang karagatan. South China Sea, kukontrolin yun, di pati sila damay, di ba? And secondly, meron na mga service contracts sa West Philippine Sea. May mga Filipino corporations ngayon, may mga service contracts dyan. SC-37, yung Malampaya was 38, special contract, marami. So, nagtaka ako, hindi ba nila isipin muna kung Pilipino kaya muna ang unahin natin bago joint exploration? Otherwise, babalik na naman tayo sa dati nating sinasabi, bakit may foreign company palaging ka-joint exploration? Kasi may technology sila, kasi may capital sila. O di kapitalan natin yung atin kung meron man tayong partner dati. Dapat may technology transfer, di ba? Hindi. Ilang 25 years yung Malampaya. Anong natutunan natin doon? Anong nakuha ng PNOCEC doon? Na hanggang ngayon, 50 years later. Tapos ang PNOCEC, nagbibid siya ng exploration sa ibang bansa. So bakit ka sa ibang bansa nagbibid dito sa atin? Sana i-expand yung kanyang reach, no? So for me, kaya natin eh. Kaya natin yung joint exploration, suportado ng dapat ng gobyerno kesa sa we depend again on foreign companies na naman para naman, yun, Manampaya palagi example ko, Mantakin, not more than 2 trillion cubic feet of natural gas. Anong nakita natin doon? May mga kuryenteng nagagamit, but yung total na income natin doon, in fact, may utang pa, sabi ng COA, na 53 billion pesos ang Shell at Caltex doon, income tax. Pati pala income tax natin, Pinoy ang nagbabayad. Tayo, na ordinaryong Pilipino, nagbabayad ng income tax nila. So, really, nangangamba talaga kami pag may mga ka-joint na naman, no, foreign companies katulad ng China. At sabi ko nga, long term yan, Opo. kasi mamaya siguro if there's time, I will explain. May another solution pa naman. May other things pa tayong i-considera na Yes, kaya sir. nating kontrolin dito sa Opo. Pilipinas. Pupunta po tayo dyan. Pero sir, I wonder, kasi sabi nga po ninyo kanina, nag-invest kasi ang China pagdating dito sa mga teknolohiya para sa oil exploration. Hindi kagaya natin na parang kulang yung ating Yeah. investment. Para kasing sir, paulit-ulit na lang din po itong problema natin pagdating sa presyo ng petrolyo. So hindi na rin ito bago sa atin. Ano po kaya ang nangyayari? Yamang kayo po matagal din sa Kongreso. Bakit hindi ba mabigyan ng enough funds, pondo o allocation itong ginagawa natin o plano nating gawin na oil exploration para hindi naman ganun kalaki yung dependence natin sa mga imported products? Yes, well, actually sa budgeting, babalik tayo sa budgeting. Mula panahon ni Gloria Arroyo, ang charge namin, kasi ang pondo, pinu-pork barrel, di ba? Kasi ang pondo nilalagay sa savings. Savings dati ang style ng pork barrel. PDAF, di ba? Nanalo kami isa kami sa bayan muna, nanalo na i-declare unconstitutional yung PDAF noong 2013 at DAP, no? So, pero meron pa rin ngayon. Kasi ang pondo dinadivert doon sa kung saan pwede may pagkikitaan, hindi doon sa mga proyekto sana maka-benefit sa atin. That's the first problem there. And the government, ang isip kasi palagi ng government is foreign corporations, foreign company, na kami naman sa bayan muna, sabi namin, we should industrialize dito. Ano ang ibig lang sabihin? Simple lang sinasabi namin, buhos kapital at suporta ang gobyerno sa lokal na negosyo at industriya. Yun ang solusyon dyan, hindi yung palaging, di ba, ang foreign investment naman, importante rin yun, but the secondary yun, yung primary growth, yung ating mga lokal na kumpanya, hindi yun ang trajectory ng gobyerno eh. So, for those two reasons, corruption at policy direction ng gobyerno, hindi matupad-tupad yung tustusan natin ang ating kakayahan. Hindi katulad ng mga ang pinakahuli, South Korea,
Talagang Mm. finocus ng South Korea sa lokal na negosyo at industriya niya, Samsung, Kia, Mhm, mhm. Hyundai, 'di ba? So, tayo wala, eh. Palaging foreign owned na tingin namin may karanasan na tayo diyan, hindi yan nakadulot sa atin ng kaginhawaan. Oo, pero nabanggit po ninyo kanina yung 60-40. Ito rin kasi yung tingin nung ilang mga senators na baka kung magkakaroon tayo ng oil exploration, dapat 60-40. Kung hindi Correct. China, tingin nyo ba hindi tayo dehado? Okay na ba tayo sa 60-40? Well, wala tayong magawa because the Constitution allows it. Ang sabi lang ng Constitution, ang gobyerno pwede siya mag-undertake ng exploration, development, and utilization basta ang kumpanya ay 60% Filipino-owned. So kung meron ng 60% Filipino-owned, hindi, wala na tayong magawa because the Constitution allows it. Hindi na pwedeng umakyat muli ang bayan muna doon sa Korte Suprema. So talagang whether or not tama yan o mali, di at least Filipino owned ng 60%, medyo ano na yan, mapanatag tayo ng konti diyan. Bantayan na lang natin yung Filipino owned company na yan na hindi niya naman tayo lamangan katulad nung Mm. nangyari na pati income tax niya ay Tayo binabayaran pala nagbayad. natin. Mm. Oo, nung Mm. 2008. Yeah. Sir, may binanggit nyo kanina PNOC, 50 years na, 'di ba? Pwede Mhm. namang Yes. sila ang mag-take over dito sa oil exploration Yes. na ito. Bakit hindi na nga lang sila? Ano bang nakikita nating baka may nakikita bang pagkukulang ang gobyerno sa kanila or baka yung capacity kaya ba nila to explore yung buong West Philippine Sea? Well, tanongin ng gobyerno, responsibilidad nila yan, GOCC nila yan eh. Pero tingin ko, ang sasabihin nila dyan, hindi namin kaya. Ha? 50 years na kayo, hanggang ngayon hindi kaya. One of the most important industries dapat na ating tinutukan mula noon pa. Sabi niyo nga, Mas Elcha, dati na yung mataas na presyo ng langis eh. Ba't hindi naman natin sinolve, di ba? So, pag sinabi na naman nila na hindi namin kaya, wala na mangyayari sa atin dito. Oo. 100 years from now pala, di nadidepend pa rin tayo sa mga dayuhang korporasyon. Mm. No, hindi pilitin ng taong bayan. No, 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 Congress, hindi pwede yan. Sabi, ayun ang problema ko. And I made the privilege speech ni Hani Ho. Wala man lang response sa mga kasama ko sa Kongreso. Na oo nga, no, ang budget natin dapat itutok natin sa mga PNOCEC, di ba? Dapat kilatisin natin yung mga special contracts na to, yung mga service contracts na to, di ba? Yung mga agreements na to. Kasi sa, nakita ko sa agreement doon sa Malampaya, pati pala bakasyon ng mga empleyado nila, binabayaran natin. Pati legal, ha? Ibig sabihin, pag sinampaan natin sila ng kaso sa korte, pati ang sahod sa abogado nila, tayo po magbabayad. Parang nagsahod tayo ng abogado para labanan tayo. Anong klaseng service agreement? Nananawagan nga ako noon, i-prosecute yung mga DOE at PNOC dyan. Na wala man lang, hindi man lang tayo na natuto doon. So hanggang ngayon, paulit-ulit pa rin yung dependency natin sa foreign corporations instead of ourselves na Oo. kung saan at least controlled natin. Oo, yung PNOC na binabanggit nyo, nung time po na kayo ay nasa Kongreso pa, kamusta ba yung budget na ibinibigay sa kanila? Kasi baka kaya rin sila hindi makapag-explore on their own, hindi rin sapat. Tama yung sinasabi ni Mase dito eh. Hindi sapat yung Correct budget yan. na inilalaan for PNOC. Correct yan. Oo. Ang income kasi nila dapat gamitin din nila kung may income sila. Paano ka magkaka-income? Sana kung yung ginawa, halimbawa, balikan ko si Malampaya kasi yun ang experience natin. Kung Mm. balikan mo si Malampaya, 45% Shell, 45% Chevron or Chevron. Caltex. Oo. Tapos 10% tayo. 10% sa Hindi atin. ka talaga magkaka-income niyan. Di Oo. ba? Oo. I mean, so lopsided kasi ang mga agreements na yan. Kaya pag sinasabing joint with another foreign company, medyo na ano na kami dyan Oo. kasi Kinakabahan na kayo. sinong Oo. foreign company yan, ang tendency talaga niyang tumubo sa atin. Di ba? So, at hirap tayo palagi pag ganun na Mm. system. So, it's about time na kung long-term solution yan, this time Mm. around, i-insist sa gobyerno, sa Kongreso, na yung self-reliance natin sa oil industry, gawin na natin. Lalo na, nakita natin ngayon, grabing pagtaas ng presyo ng langis Oo. dahil sa, sinasabi ng oil Mm. companies, yung increase ng oil price doon sa abroad. Oo. Attorney, kung sakali man na hindi tayo
makikipag-collaborate or tatrabaho with foreign companies at dito talaga sa Pilipinas, kung kakayanin man, hindi naman kaya ang mangyari baka nagkukunwaring local company lang pero funded pa rin by Well, we China or don't, other well, of course, countries. Pwede bang sa mangyari yon? May law, possibility yes. ba yon? Well, actually, sa Constitution, allowed yon. Ang ibig sabihin, allowed yung 40% own. So it could be another company na may 40% foreign ownership, Yeah. 60% lang ang Pilipino. Oo. Ngayon, kung baliktarin nila, katulad ng mga dami-dami, Yun. well, that's unconstitutional, that's illegal. So pwede silang kasuhan kung malaman. So sa batas meron yan, piercing the veil of corporate identity. So, well, ganun talaga. Pag malaman natin na may dami pala, then we can file a case against them. Nasa gobyerno naman ulit yung ano dyan. But we'll take care of that. At least dito on paper naman, 60-40 ang Filipino ownership. Oo, pero kung itutuloy natin yung oil exploration, kung sa China, okay po ba sa inyo o mas okay sa ibang bansa kung meron man mag-offer? Kasi meron pa tayong issue sa kanila with West Philippine Sea. Ang iniisip ng ilan, baka naman magamit yung sinasabing oil exploration at hindi lang oil ang makita ng China pa doon sa kung sakali man magtuloy po yun. Tama yan. May Strategic mga pangamba talaga leverage, dyan halimbawa, mga ganun po. correct. Mm. So, tama yan kasi may pangamba talaga tayo na gagamitin niya yan for many other purposes. Pangalawa, meron na nga tayong karanasan with China. So, China, by example talaga, didn't even, ginawa niya na ngayon ng JMSU, ginawa niya nitong 2014 to 2018 na nagtayo ng mga base militar sa West Philippine Sea at nilalapastangan yung karapatan ng ating mga mangingisda, etc. So talagang may kakaibang context itong China na dapat ikonsidera ng gobyerno kung mag-joint exploration siya. Dapat kung sakali man papasok tayo, talagang pabor sa Pilipinas. Malinaw na Correct, malinaw correct. yung detalye sa kontrata. At itong Oo. itaga niya, tingin ko itong itagasa ba to, hindi pa paging China sa gano'n, na parang inamin niya na nalalamangan siya. Gusto niyang China, at the very least 50-50 yan kasi kasi na doon sa agreement nila, yung mga information, wala tayong control ng supervision. Yun ang sabi ng Korte Suprema doon sa panalo namin sa Korte Suprema na yung information pala nagagather sa joint exploration, hindi natin controlled Wala tayong, di ba, nakalagay sa Constitution, full control and supervision. Wala Talagang joint siya Kumbaga, pantay-pantay. The rights of the parties are equal. Medyo sabi ko, So, ilalamangan talaga oo. tayo ng Attorney China. Neri, kung ayaw nyo ng joint exploration with China, are there any other countries na pwede tayong pumasok sa isang joint exploration na pwedeng hindi naman tayo dehado? Kung sa tingin nyo po, I don't think papayag ang China na 50-50 with Pinas. Well, una muna, based doon sa sinabi ko kanina, why don't we try Filipinos first? Oo, Ngayon, oo. pag wala talaga, sabihin ng gobyerno wala talaga, well, the Constitution does not, the Constitution allows our joint, kumbaga undertaking with any country, basta 40% ownership lang siya. Wala naman kami magawa na dyan because the Constitution says wala akong pipiliing bansa kasi otherwise, parang, di ba, parang binali ko na yung Parang sinabi sinuko ko. na yung interes. Oo. Yes, Oo. sagutin mo na, gobyerno, sagutin mo muna yung matagal na namin ginigiit na, i-long term mo ito na solusyon. Gawin mo na ngayon pa lang. Pero hanggang ngayon, hindi ginagawa. So, we now, tsaka nag-isip kasi may oil crisis na hindi naman talaga solusyon. Sabi ko nga, 3 years to 10 years yan ang exploration ng oil bago ma-commercial use yung oil na nakikita dyan. Attorney, pahabol lamang po. Nabanggit po ninyo kanina na baka abutin pa ng 3 to 10 years bago tayo magbenepisyo sakaling magkaroon nga ng joint exploration dito sa West Philippine Sea. So kung hindi po siya yung immediate solution, ano po yung nakikita ninyo na posible nating pantapal? Kumbaga para kahit papano masolusyon na natin tong problema natin sa langis. Well, nasimulan na yung ilan, excise tax, tatanggalin, pero sabi namin pati VAT. Of course, may bill na ang bayan muna, matagal na yun na bill na ayaw aprubahan ng Kongreso. Tanggalin ang VAT sa kuryente, tubig at langis. Kasi that's
The second thing is yung dapat unbundled yung oil prices. Katulad ba sa Meralco? Di ba ang Meralco nilaban dati natin yan? Na i-unbundle kasi nagugulat tayo sa kuryente. Uy, bakit ganito kuryente ko? Oo. I-explain mo nga Meralco. Ayaw ng Meralco for a long time until in the end ay panalo natin yan. In-unbundle niya. So alam mo na ngayon yung components ng kuryente mo. May environmental fee, Oo. Kitang-kita distribution na kung charge, oo. nakatilad-tilad. Correct. Ang oil hindi. Wala. Oo. Ang oil company, dalawa ang components niyan. Landed cost at domestic cost. Ang landed cost, ang isa sa pinakamahalaga diyan, oil prices sa international. Okay. Pag tumaas ang oil prices sa taas, sa abroad, yun ba yung 100 pesos na presyo ng langlangis ngayon, na per liter? No. The answer is, other than the oil price increase sa taas, meron dyan ang patong o tubo ng kumpanya. Iyon ang ayaw nilang sabihin. Kaya pag sinabi nila, ay tumaas ang presyo ng langis, so tataas kami ng maging 100 pesos per liter na. Ang tanong palagi ng bayan muna dyan, bakit? Sa 100 pesos ba yan, ilan dyan yung epekto lang ng oil price? Baka naman, ang epekto dyan 60 pesos. Tapos yung 40 pesos, tubo nyo na. O halimbawa, sabi na, hindi kasi may sahod kami sa executive Mayroon pa kaming transportation sa sa tanker, sa etc. Advertisement namin. O, magkano yan? Itilad-tilad mo nga. Ayaw nilang yan bundle. So para sa akin, hindi, yung mga sinasabi kanina na interview nyo na profiteering, overpricing, there is no overpricing in the Philippines because we don't even know the price in the first place. Oh, At least kung alam mo kung right. magkano ang cost ng produkto, halimbawa, yung 1 litro ng diesel, ang total cost niyan is 60 pesos kasama ng international price, sahod sa mga executives, advertisement, etc., etc., 60 pesos. Binenta mo ng 100, overpricing yun, 40 pesos kada litro ang tinutubo mo. Nung 2025, Marcel, the oil companies sold 27 billion liters of oil. Piso lang ang tutubuin mo kada litro. 27 billion na yung kinita mo, di ba? Pag 2 piso, 54 billion na ang kinita mo. Ito, pag tumubo ka naman ng 10 piso kada litro, abay, sobra-sobra ka na dyan, di ba? Pero hindi yan magawa ng DOE. Bakit? Hindi alam ng DOE kung magkano. Tanungin mo kahit si President Marcos, alam niya ba kung magkano ang cost ng per liter? Hindi kasi unbundled. That's why we wrote to the DOE, actually, 3-4 weeks ago pa yon. Sinabi ko, ano na nangyari sa unbundling? Kasi advocacy ko na yon nung nasa Kongreso ako, i-unbundle nyo yung oil prices. Sabihin nyo kung bakit 100 pesos per liter yan. Right. Tila-tila rin yun. Di ba? So sa ngayon nagkakamba ako na baka may mga kumpanya that grab the opportunity sa oil crisis para i-increase din yung profit margin nila. Okay, di kung ginawa mo yun, ganid ka na talaga. Crisis ngayon, walang pakain yung driver, tapos tutubuan mo ng 10, 15, 20 pesos yung kada litro. So, we ask the DOE, please answer the letter of bayan muna, party list sa inyo. May sagot na po. Antena. Wala Four may days. sagot sila. This was 4 Ito. days ago, attorney? Ano? 4 days ago May po yung sagot pala sulat nyo? sila. Ang sabi nila, Oo. hindi pa nila na-implement yon. 2019 pa yung unbundling circular nila. Hindi nila na-implement pa daw kasi daw inaayos pa nila yung paano ang information na ilalabas sa publiko. Sabi ko, internal nyo yun Bahala kayo sa mga tauhan nyo. Bakit kami ang may burden ngayon? Dahil hindi nyo kayang, hindi sabihan nyo yung mga tauhan nyo, ito lang ilabas nyo sa publiko Huwag niya. Hindi tapos. Hindi namin nakita yon. Sabi nila, matakin mo, 2019 ang advisory, pina-TRO sila ng mga oil companies, nanalo ang DOE sa Korte Suprema noong 2024. Ang sabi ng Korte Suprema, lifted yung TRO na yon, i-implement na yon. Kahit may oil deregulation law, may poder ang DOE. Okay. May Pwede poder pala. ang DOE na alamin yung presyo ng langis nyo, di ba? So, hindi in-implement.
nagtaka nga ako sa DOE, may mga suggested retail price sila. Oh. 75 pesos sa diesel, 90 pesos. Anong batayan ng suggested retail price nyo? Hindi nyo nga alam kung magkano ang production cost ng 1 litro eh. So, walang overpricing, walang profiteering kung hindi ma-unbundle yan in the sense na paano mo malamang overpricing yan? Hindi mo nga alam kung magkano ang actual cost, di ba? I think, oo, maganda na bring up mo yan, Attorney Neri, ano? Kasi for all we know, Yeah. akala namin kailangan pa ng oil deregulation law para Exactly. maipatupad yung unbundling na yan. Hindi pala kasi there's a 2024 Supreme Court ruling na nagsasabi, ipatupad nyo na yan. Oo. So, pwede na Yes. anytime ipatupad talaga ito ng DOE kung gugustuhin nila. Correct. At ang rason nila sa akin, yung sagot nila sa akin, inayos pa namin anong information na ilabas sa public, ha? Ay, bakit namin kasalanan yun? Ayusin nyo sa internal nyo, pero ipatupad nyo na. Simple lang yan, simple lang yan, Marcel. Tanungin nyo lang oil companies, ito bang 100 pesos na litro ka sa diesel? Magkano ang international cost nito, price? Magkano ang sahod sa executives nyo? Baka naman hundreds of millions yan. Magkano ang profit margin nyo? O di ba? Ganun lang naman kasimple. Do you regulate them? No, you're monitoring lang. Di ba? Wala namang violation dyan sa oil deregulation law kasi inaalam lang ng DOE yan. Ngayon, bulag ang DOE, bulag ang Malacanang, pati tayo bulag. Kung magkano talaga ang presyo ng langis na yan. And I'm very sure, pag ma-unbundle yan, tingin ko makatulong yan sa pagbaba ng presyo ng langis. Kasi sobra-sobra ang iyong profit margin. Ibaba mo, o di ba? Whereas now, bulag tayo. So pag sinabi nilang, tumaas yung international price kahapon, so tataas kami ngayon, by malay natin kung ganun nga talaga ba ang nangyari. Or baka naman in-increase nyo rin. Pwede kasing sabihin, tumaas ang oil prices, tataasan din natin yung profit margin natin. Dati 10 piso lang per litro, gawin nating 12 pesos per litro o 15 pesos. Diba, who knows, baka may mga opportunistang oil companies na gumawa niyan. Whereas tayo ngayon, gas stations, yung binibira natin, nag-hoarding kayo, tumakbo ang isang ordinaryong tao na hindi binayaran yung gas. Whereas ito, hundreds of billions of pesos, hindi pinapansin ng gobyerno. Kaya ako, sabi ko, itong problema palagi, kasalanan nyo, ang palang hinuhuli nyo, yung maliliit. What about the big oil firms na gumagawa ng mas malaki ang kumbaga irregularities dito. Sige po. Attorney Neri, paparating namin ito sa DOE yung baka Yes, please. sakaling magbago yung isip nila, ipatupad na nila yan anytime soon. Kasi ito sa akin, news ito sa akin na pwede pala ipatupad yung unbundling ng DOE nang wala yung oil deregulation. Akala ko rin Ako, di ba? Kailangan pareho pang tayo i-repeal yung oil Yes. deregulation. Hindi naman pala kailangan. Sige po, paparating namin ito agad. Hopefully, makuha po namin si Secretary Sharon Garin bukas ukol po dito sa issue na ito. Maraming salamat po sa panahon. Sayang ang dami pa naming tanong, pero nalinawan po kami pareho ni Maricel dito sa mga nai-explain nyo ngayong umaga. Hanggang sa susunod, Attorney Neri. Maraming salamat din po. Good morning sa inyo. Once again, chairperson po ng Bayan Muna Party List, Attorney Neri Colmenares. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Ito tayo sa